Hindi karaniwang pumupunta si Mayor Alfredo Lim kapag may rally sa Maynila. Pero ngayong anibersaryo ng Menjola Massacre, siya mismo nagsilbing ground commander ng mga pulis. Narito rin siya sa Menjola noon, 21 taon na ang nakararaan. January 22, 1987, mag-iisang taon pa lang ang Administrasyong Aquino. Hepe ng Nooy Western Police District si Lim na magmarcha pa Malacanang ang libu-libong magsasakang pinamumunuan ni Jaime Tadeo ng kilusang magbubukid ng Pilipinas. Hiling nila ang anilay tunay na reformang agraryo. May mga pulis nang humarang sa mga ralista. Ang ground commander noon sa Menjola, si Ramon Montaño, suportado ng isang company ng mga armadong Marines. Papalapit na raw noon si Tadeo kay Montaño para sana i-escort sila papasok ng Malacanang nang bulabugin sila ng isang malakas sa pagsabog. Bang! Then all of a sudden, the marchers rushed towards Menjola Bridge. Then suddenly firing started from the top of Menjola Bridge, from the Marines. They were firing. I was shouting, "Stop firing, stop firing." But the soldiers do not want to obey me. Nang unti-unti nang umaatras sa mga ralista, naiwan ang mga sugatan na gumagapang at mga namatay. Ang ilan sa mga photographer na nagko-cover, tumulong na rin sa pagbuhat ng mga bangkay. Labintatlong ralistang nasawi, halos 40 tinamaan ng bala at maraming iba pa ang sugatan. Sa panig ng militar at pulis, 3 ang may tama ng baril at maraming iba pa ang nasaktan. Isa ang aming cameraman na si June Fronda sa mga nakasaksi sa malagim na pangyayari. Hindi ko naiisip na magiging historical itong Menjola Massacre. Kasi during the time na nakita ko na nagbabagsakan na yung tao, ang tendency namin, kami mga cameraman, tapos mga ibang photographer, tulungan yung mga taong bumagsak. Kasunod ng insidente, pinaimbestigahan ni Pangulong Cory Aquino ang pangyayari sa Citizens Menjola Commission sa pamumuno ng Nooy Supreme Court Retired Associate Justice Pedro Abad Santos. Ang resulta ng investigasyon, parehong sinisya magkabilang panig. Ang mga ralista dahil wala raw permit na magkilos protesta, may dala pang armas tulad ng baril at pillbox. Ang pulisya at militar naman dahil sa di maayos sa pagkontrol sa mga ralista at paggamit ng labis sa puwersa. Inirekomend ng kasuhan sina Lim, Montaño at ilan pang opisyal ng militar at pulisya, pati na rin ilan sa mga ralista. Pero wala itong kinahinatnan. Ang class suit na inihain ng pamilya ng mga biktima ay binasura ng Manila Regional Trial Court noong 1988. Desisyong kinatigan ng Korte Suprema noong 1993. Katarungan dun sa mga biktima ng 13 at iba pa, hindi pa nasasatisfy. Kalawa, yung fundamental na kahilingan ng agrarian reform ay hindi yan nasagot. Malakas na sound. Parang yun. Oh yes. Parang signal for them to rush Menjola Bridge. Nagpanik yung mga Marines. Si Anak Pawis Party List Representative Rafael Mariano, may tuturing na survivor ng Menjola Massacre. Sa ngayon, wala pa rin katarungan, wala pa rin lupa, wala pa rin tunay na reforma sa lupa, kaya yun ang aming mensahe at panawagan. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras.